espiritu ng antok sa in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat Panginoon. And we commit all these things in your wonderful name. And everybody say, God bless Sister Perlita. God bless Sister Perlita. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Hindi ba mga kapatid? Praise the Lord. Alam ko mga kapatid, alam ko ng bawat isa, malapit na ang Pasko. Praise the Lord. Ang Pasko ay sumapi, tayo ay magsiyapi. May magkakaroling na naman kaya mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay excited sa darating na event sa 25 mga kapatid. Praise God. At marami po tayong prizes. May 5 booths. Praise the Lord. At alam ko mga kapatid, may mga aawit. May magbibigay mga kapatid, papuri para sa ating Diyos. Hallelujah. Pero mga kapatid, pag-usapan po natin, praise the Lord, ang araw ng Kapaskuhan. Saan ba nanggaling ang Pasko mga kapatid? Praise God. Walang iba kundi ating Diyos. Give love on Christmas Day. Praise God. Bakit kaya sinaselebrate ba ang mga Pentecost ang Christmas? Bakit naman hindi mga kapatid? As long that we are, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang nasa puso mo, nasa isip mo, while you are celebrating the Christmas Day, mga kapatid, you give all the glory, mga kapatid, to our Lord Jesus Christ. We are not pagan, mga kapatid. Hindi po, mga kapatid, ang Christmas ay hindi about Christmas tree, about gift na nakalagay sa Christmas tree. It is not all about Santa Claus, mga kapatid, hindi ho ba? Kundi ito, mga kapatid, we celebrate the birth of Jesus Christ in Bethlehem. Amen. Amen. As the promise of our Savior. Fulfilling the prophecies, mga kapatid, in Isaiah 5:9-6. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, for unto us a child is born, unto us the Son is given. The government shall be upon his shoulder, and his name shall called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Kaya nagsimula ang Christmas, mga kapatid, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, sabi niya, give love on Christmas Day. Sana laging Christmas. Huwag naman. Kasi pag sinabi po natin, laging Christmas, mga kapatid, para mo na rin laging ipapako ang ating Diyos. Praise God. Hallelujah. Christmas, the meaning of Christmas in our heart, mga kapatid, we know, is giving, loving, sacrificing, di ba, mga kapatid? And of course, receiving. Praise God, praise the Lord. At alam po natin, sa pagdating ng Pasko ay maraming regalo. Sa mga bata, mga kapatid, agbitin dati Christmas tree jay media si Christmas tree sa bintana, mga kapatid. Pero bilang isang anak ng Diyos, isang anak ng Diyos na matanda na, hindi na po tayo, mga kapatid, naniniwala doon. Hallelujah. Yung baka ilagay mo doon, sako na lang. Mas marami, mga kapatid, yung sako na lang ang ilalagay mo doon sa door natin, mga kapatid. Baka ang magbibigay din yung kapatid mo, di ba? Tayo, mga kapatid, kayo yung mga anak ninyo noon. Hindi ho ba? Maturog kayo, din. Para bukas, makikita nyo na lang yung medyas na nakabitin. Ay, marami ng candy, marami ng gift. Kaya tayo po ito ngayon, mga kapatid, yung text po natin na John 3:16. Praise the Lord. Alam po natin na lagi po natin ito nababasa. Especially, mga kapatid, pagdating sa pag-ibig ng ating Diyos. Tayo po ay magbasa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whatsoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Tayo po yung upo, mga kapatid. Praise the Lord. Ngunit sa sinabi niya sa 17, for God sent not His Son into the world
to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Palapakan po natin ang ating Diyos. Praise God. So this message, mga kapatid, and sermon centered in the idea that Christmas is fundamentally about God's immense love shown through Jesus' birth. Ito, mga kapatid, yung isang napakagandang picture, yung hindi nagbabago o hindi nagmamaliw o divine love na nanggagaling sa ating Panginoon. This verse, mga kapatid, inspiring believers to activate or actively give love truly sacrificial, helpful, and compassionate to others. It is not only your loved ones o yung kaibig-ibig mo dyan na kaibigan, mga kapatid. Ito ay memorying, mga kapatid, nakasalamin God's grace and transforming the season from mere giving. Ito yung simpleng pagbibigay na sabi niya, mga kapatid, at to experiencing and sharing divine love, mga kapatid. So this message includes God's selfless, hallelujah, gift, the call, mga kapatid, to love neighbors, ourselves, and recognizing that receive God's love enables us to give it freely. Alam po natin, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay banal. It is free to all who believes that Jesus is our Savior, mga kapatid. Ito yung anak na ito, mga kapatid, na anak ng Diyos na sinasabi po natin that God was manifest in flesh Himself. Siya ay bumaba, mga kapatid, dito sa lupa for us to be saved, mga kapatid. So, mga kapatid, the entire Gospel comes to focus in this verse. God love is not static or self-centered. Hindi makasariling pag-ibig. It reaches out and draws others in, mga kapatid. Yung pagbibigay na sinasabi po natin, selfless love na galing sa ating Diyos. Na hindi po natin matatagpuan kahit sa mahal mong asawa. Hindi mo ba, mga kapatid? O kaya kahit sinong kaibigan, mga kapatid. Pero walang katulad at walang pag-iimbot na pag-ibig na galing sa ating Panginoon. He is our example, mga kapatid. The all sacrifices of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Here God sets the pattern of true love. True love, mga kapatid. The basis for all love relationship. When you love, mga kapatid, someone dearly, you are willing to give them freely. Walang, walang, pag sinasabi, mamahalin mo lang ako, bibigyan kita ng maraming ganito. Praise God. Yung condition, mga kapatid, hallelujah, mahalin mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa. Mamati ka. Hallelujah. Nung nililigawan kayo ng inyong mga boyfriend at naging asawa, hallelujah, yung mga words na napaka-imposible na sasabi nila, mga kapatid, hallelujah, hindi ho ba? Sungkitin ko ang buwan at between. Ubon-ubunit na itatay kwintas ko keng ka. Kasta ti pinagayat ko keng ka. Dumo. Hallelujah. Walang ganun na ngayon, mga kapatid. Instant na. Mayroon na po tayong Facebook. Hallelujah. Messenger, doon ka na lang niligawan. Huwag kang papayag. Bilang isang anak ng Diyos, huwag kang papayag, mga kapatid. God paid dearly with, mga kapatid, His life. And the highest price it could pay, Jesus accepted our punishment. Paid the price of our sin. Siya, mga kapatid, hallelujah, yung umako sa kasalanan mo at kasalanan ko, and then offered us a new life that He made growth for us, mga kapatid. Yan yung banal na pag-ibig ng Diyos
Sa araw ng Pasko, mga kapatid, sa kanyang kapanganakan, yan ang tatandaan po natin. His sacrificial, mga kapatid, unconditional love of our Lord Jesus Christ. Isang hari, mga kapatid, kampante siya, mga kapatid, sa kanyang trono. Bakit siya bumaba? Para maging servant sa lahat, mga kapatid, sa atin. Dahil mahal ka niya at mahal niya ako. At nagpakumbaba siya, mga kapatid, hallelujah, bilang isang hari. Lahat na doon, mga kapatid, na sa kanya. Ikaw, anak ng prinsesa, gusto mo ba lumabas? Anak ka ng mayaman, lumabas ka para lamang mag-outreach ka lamang, mga kapatid, hallelujah, sa mga mahihirap. Ganyan ang ginawa ng ating Diyos. Ngunit, hindi niya yun ininda dahil sa iyo at sa akin, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. We, mga kapatid, hallelujah, teach and preach and share the gospel to others. Our love must be like Jesus, willing to give up our own comfort and security so that others might join us in receiving God's love, mga kapatid. Huwag po tayong maging selfish. Sometimes, mga kapatid, kampante na po tayo sa ministry po natin. Hindi po ba? Ginagawa mo yung ministry mo, but without love. Nagdadala po tayo ng maraming kaluluwa, but without burden. Hindi sapat yung salita naman, I have a burden to all souls. Nagdala ka ng maraming kaluluwa na wala naman. Bakit, mga kapatid? You never share them to your brother and sisters. You never, mga kapatid, show love to them. Hindi sapat, mga kapatid, na magdala ka lamang ng kaluluwa sa loob ng tahanan ng Diyos. Mahalin mo sila at ingatan, mga kapatid. May magmadala, may magpapakain, may mag-aalaga. Yes. Hallelujah. Hindi lang lahat sa'yo, mga kapatid. Marami ka ng anak. Nasaan sila ngayon, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Lahat po tayo, lahat may burden. Hindi mo pwedeng sasabihin, mga kapatid, na halika, kakain tayo ng spiritual sa aming simbahan. Kumukulo ang sikmura, mga kapatid, na kapatid mo, kasi ang sabi mo sa kanya, mas mahalaga ang tinapay na galing sa Diyos kaysa literal na tinapay. Hindi mo siya pinakain, hindi siya nakakonsentrate sa kanyang pinapakilang preaching. Kumukulo ang sikmura. Nasaan yung care mo sa kaluluwa, mga kapatid? Amen. Lahat yan, literal and spiritual, we need, mga kapatid, to be balanced. Amen. Kung anong kailangan ng ating mga mahal na bisita, pakainin, painumin, bago mo sila isalang, hallelujah, sa preaching. Amen. Dahil, mga kapatid, pag kumukulo ang sikmura nila, hindi nila maintindihan yung preaching. Hallelujah. At sermon na nag-preach. Hallelujah. Care. Jesus care for you. We must also care others as Jesus care for us. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon nga, mga kapatid, nagpakain siya sa wilderness. Praise God. Pinalangin niya ang tinapay at mga fishes, mga kapatid. Huwag kang matulog. Babagsak ngayon ang ibibigay ng ating Panginoon na pagpapala. Dahil maraming gift sa araw ng Christmas. Baka yung katabi mo magbibigay yan. Cash! In Jesus' name! Woo! Meron ng cash, mga kapatid! This cash is not only for me. This cash is only for pastor, but this cash for everyone. Pero hindi natin ibibigay $10 each. Walang $10, mga kapatid. Hallelujah. Mas maganda, drinks and bread or food. Amen. Mabusog ka pa. Palakpakan natin ang Diyos. The key points, mga kapatid, the source of love. This is the gift of God, no other than Jesus Christ. He gave Himself, He gave His Spirit,
Hallelujah. Kaya nga mayroon tayong Christmas, mga kapatid. Christmas is the ultimate demonstration of love of Jesus Christ. Hallelujah. As we need the scriptures, mga kapatid, kanina na binasa po natin in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the only one God, no other than but Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Father, our everything. Kaya mga kapatid, give love on Christmas Day. After the New Year, hate na ulit. Woo! Hallelujah! Ibig sabihin, this is the example of Jesus Christ. This is the beginning of love, mga kapatid, hanggang sa huli ng kanyang pagdating. Praise God. Hallelujah. This love is unconditional. Costly Jesus sacrifices and priceless, timeless, gift requiring faith to open and experience to everyone, mga kapatid. If, mga kapatid, naramdaman mo ang pag-ibig ni Jesus sa buhay mo when you baptize in the name of Jesus and receive the gift of the Holy Ghost, mga kapatid, share to others, give love to others, especially to those who are not yet, mga kapatid, nakakilala sa pananampalataya kay Jesus. Hallelujah. Kaya pag may sacrificing ka, o suffering ka, mga kapatid, isipin mo na lang yung ginawa ni Jesus sa buhay natin at sa kanyang sarili. Pinagkaloob niya ang kanyang buhay. Hanggang nung siya, mga kapatid, ay baby, hanggang siya ay lumaki, mga kapatid. Kaya nga sinasabi, the whole gospel. Hallelujah. Ano ba yung whole gospel? The birth. Huwag po natin alisin yung birth. Dahil walang crucifixion, walang death, kung wala yung birth, burial, and resurrection of our Lord Jesus. Sa nature of true love, yung nature ng ating Panginoon is the active and truthful, mga kapatid. Tunay, wagas, walang katulad. Di ba yung mga awit po natin, walang katulad ang pag-ibig ni Kristo. Telling the truth, walang pagsisinungaling, hindi ba, Sister Jo? The truthful person consistently says things that are, mga kapatid, factually correct and honest, free from falsehood or deceit. Only Jesus, mga kapatid, you can only find to our Lord Jesus Christ. And of course, if you are serving truly and loving God truly, sa iyo rin makikita, mga kapatid, ang pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, mga kapatid, ng ating ibang preachers, sometimes nakikita po nila the walking Bible. Ikaw yun, kapatid. If you are, kapag ikaw andoon, yung pag-ibig ni Kristo sa buhay mo. Andoon, mga kapatid, dito sa puso. Active and fruitful. Describe a person, mga kapatid, who embodies the high standards of integrity, no other than for our Jesus Christ, going beyond worldly. Honesty means pure. Ganyan ang ating Diyos. Ganyan ang kanyang mga anak na tunay na naglilingkod at banal sa ating mata ng ating Panginoon. Hallelujah. Walang katulad si Kristo sa buhay po natin. Love doesn't just a feeling, mga kapatid. It's an active force. It's fruitful, doesn't harm, and help to love us. Hindi yan, mga kapatid, harmful ang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid, na magsimba sa tahanan na banal ng ating Panginoong Jesucristo. Cruelty and deceit are sign of love's absence of love. Ito yung kabaliktaran ng ating Panginoon, empowers and strengths. Ito yung kabaliktaran, mga kapatid, ng ating Diyos. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala. Nagpapaalala lamang ang ating Panginoon. Halal before
Christmas sa ating buhay. Because Christmas is coming. Sabi nga mga kapatid, God will not give us a long preaching. Hallelujah. Kundi pagpapaalala. Dahil alam po nila, alam ng Diyos, excited ang bawat isa na mag-practice mga kapatid. Hallelujah. At maghanda para sa 25. So sabi niya mga kapatid, number 3, the command to give love. Our response. Ano yung response mo? Hallelujah, sa katuruan ng ating Diyos. Kaya nga sabi na Jesus taught us to love God and our neighbor as ourselves. Mahal kita, O Diyos, ngunit galit ako sa aking kapatid. Naiinis ako sa nanay ko, sa tatay ko. Lagi na lang kapag may text message, allowance. Eh wala nga sila. Hindi magsasabi yung mga anak o mahal natin sa buhay pag mayroon, mga kapatid. Kung hindi nila lang yan kailangan, mga hallelujah. Kaya nga sabi, love your neighbor as ourselves. Sino ba yung neighbor natin, mga kapatid? Yung mahal mo sa buhay, siya ba ang neighbor mo? Hindi lamang. Kundi kahit yung foreigners, like the Good Samaritan, hindi niya kilala, mga kapatid. But he gave his hand to, mga kapatid, help that man, mga kapatid. Yung neighbor mo na sinasabi po natin to those who are in needs. Sa gabi, mga kapatid, may magkakatok sa bintana. Diba? Minsan sa bintana, dahil alam nila, tulog ka na. O kaya, mga kapatid, sa door ng iyong bahay. At nagmamakaawa, mga kapatid, at sasabihin, wala kaming isasaing. Gutom ang aking mga anak. We need your help. Ano ba yung response mo bilang isang anak ng Diyos? Bukas ka na kakatok. Bukas ka na ibibigyan. Bukas ka na kakain. Eh, hindi naman bukas ka na magugutom. Gutom nga eh. Show compassion to others, mga kapatid, especially the time na hindi suitable sa iyo. Mga kapatid, tomorrow na lang is the best. Today is the best. Amen. Kapag gutom ka ngayon, mga kapatid, kasalanan mo, di ka kumain kanina. Hindi ka kumatok sa may kaldero, sa kusina. Kaya mamaya, punta ka na lang, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi na, who is your neighbor? To those fellow, mga kapatid, who are in needs. Kapag kailangan nila ng tulong mo, mga kapatid, sa simple lamang na isang salo. Marami na yung isang salo. Isang gatang na panglugaw ng kanilang anak. Bigyan mo. Hallelujah. Kaya nga sabi nila, mga kapatid, kahit kaaway mo ito, pakainin mo ang iyong kaaway. Painumin mo ang kaaway mo. Pero sa tuong buhay, mga kapatid, hindi lamang ang iyong kaaway ang pakainin at painumin, kundi ang mga tao, mga kapatid, na lumalapit sa iyo. Gutom ako. Gutom ako, nakahawak ka, mga kapatid, ng malaking tinapay. At sinasabi mo sa ako, example, mga kapatid, nakahawak ako ng tinapay. Alam niyo naman, the source of bread. Literal. Gutom ako, di ba, sabi mo. Hawak-hawak ko yung tinapay. Wala na ako kapatid, wala nang extra. May tinapay kang hawak. Imbes na kainin mo, bigay mo na lang, mga kapatid. Hallelujah. Or share what you have to your neighbor. Simply, mga kapatid, na example to give love and share to others. Yung kaibigan mo o yung kasama mo, kaibigan mo, yung kapatid mo, yung nasa harapan mo, mga kapatid, ay humihingi ng tulong, hindi mo mabigyan. Yung nasa labas, mabibigyan mo. Parang bulag ka. Malayo ang tingin, mga kapatid. Yun pala'y tuloy. Kasi nandyan lang yung nangangailangan. Lumabas ka pa! Kasi they need help. Pero yung isang tao, mga kapatid, na malapit sa'yo, sabi nga nila, come first. Before others. Pero mga kapatid, kasabihan lang nila. Lahat ng nangangailangan bilang isang anak ng Diyos, sana'y bukas palad. Hallelujah, tayo.
Sa simple, mga kapatid, na pagtulong sa kapwa, to share and give love, mga kapatid, ay pagpapalain ka ng ating Diyos. Hindi mo ba? Kaya dyan, mga kapatid, makikita, huwag po tayong magiging maramot sa simpleng bagay. That's right, mga kapatid. I care for you. I love you. May pa-heart-heart ka pa. Pero mga kapatid, nag-gas lang ng $10, wala ka. Jesus said unto him, mga kapatid, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. This is the first and great commandments. Of course, God, mga kapatid, ang uunahin po natin sa lahat, and God will do the rest. And the second is, like unto it, thou shalt love the neighbor as yourself. Mahalin mo, mga kapatid, ang iyong karuba. Dahil pagdating ng wala ka, karuba naman, mga kapatid, ang tutulong sa'yo. Yes. Tandaan po natin yung aso, mga kapatid, kahit hindi ka kilala. Kapag nagsasabi ng pagkain, pag binigyan mo, pag namit ka uli sa daan, kilala ka na. How much more, mga kapatid, sa kapatid mo, praise God, na nararamdaman nila yung care at pagmamahal mo, hindi ka na makakalimutan. Depende lang pag ikaw ay may amnesia. Naalala ko lang, mga kapatid, hindi naman sa pagbabawi, ano? Noong panahon, kami mga bata pa magkapatid, mga kapatid, palagi kaming may ampon. Bakit? Kasi dalawa lang kaming magkapatid. Pati malalaking mga tao na pinsan po natin, nagpapaampon. Kasi mga kapatid, may pinsan kami noon na takot sa asawa, naghiwalay sa asawa, binubugbog. Kasama niya yung baby niyang anak, dinala, mga kapatid, sa bahay. Kami mga kapatid, tuwang-tuwa kasi wala kaming baby. Lagi kami naglalaro, dinadaya nga namin siya ng tungek. Kasi wala pa tayo sa Panginoon noon. Meron siyang alakan siya yan. Wala akong pangbaon. Sabi ko, maglaro tayo. Hindi niya marunong maglaro. Kaming magkapatid, di marunong maglaro noon, mga kapatid. Pero hindi ko na alam ngayon. Lagi siyang talo. Hanggang nasa ang kanyang alakan siya. May pangbaon ako araw-araw. Praise God. Sabi niya, it's okay. Sabi niya, i-share ko na lang kung ano yung blessing. Pero mga kapatid, nung panahon na siya po ay okay na, malaki na yung anak, nag-abroad siya sa Hong Kong. Mga kapatid. Ito lamang ay 1 taon lamang dahil siya po, mga kapatid, ay pumunta na sa Canada, nag-asawa ng isang doktor. Mga kapatid, sabi niya sa akin, pagdating ng panahon, Perlita, sabi niya sa akin, ako ang magbibigay lahat ng pangailangan mo sa school. Tuwang-tuwa ako, mga kapatid. Pag-aaralin kita. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Nising kong dureng. Sabi namin na magkapatid, Lord, namnesia dan. Pero mga kapatid, wala yun. Ganun lang talaga ang nagmamahal ang mga pinsan, mga kapatid. You need to care each other. Kung sino yung andoon na nasa taas, kapag sila yung mga kapatid mo o pinsan mo na kamag-anak na nasa baba, pero mayaman sila, mga kapatid. Nagtago nga lamang sa aming kahirapan. At dahil hindi nila alam na, dahil mahirap kami, wala sa isip ng asawa niya na mayaman na doon siya pupunta. Kaya mga kapatid, it's a prank. Praise God, hallelujah. Hindi niya natuntun yung asawa niya kasi binubugbog niya, mga kapatid. Praise God. Pero mga kapatid, sa ating Diyos, mga kapatid, His compassion and love, walang katulad. Hallelujah. Amen. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Experiencing love, grace, make it possible to offer this grace and compassion to others, mga kapatid. Hallelujah. Yung may compassion sa ating lahat ng ating mga ginagawa, maliit or malaki, pag tayo ay naglilingkod sa Diyos. Giving love means being generous, showing compassion, and serving people around us, na katulad ng sabi po natin kanina. Kaya nga sabi niya sa 1 John 4:9, basahin mo nga, Sister Jane. 1 John chapter 4 and 9. In this was manifest the love of God towards us, because that God sent His only begotten Son into the world, that give might and live through Him. 10.
And herein His love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. 11, beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Praise God. Di ba mga kapatid, kaya nga sabi niya sa 12, no one has seen God. No one has seen God at any time. If you love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Kaya nakikita sa iyo, mga kapatid, pag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, tinatanong nila, hindi ka na magsalita minsan, Kristiyano ka, kapatid? Sis, Kristiyano ka? Ganun sila sa palengke, mga kapatid. Ikaw naman minsan, nahihiya ka. Huwag mo ikahiya ang pagka-Kristiyano. Dahil pag kinakahiya mo yan, kinakahiya mo si Kristo. Diba? Mga minamahal, sabi niya mga kapatid, kung ganun kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo magmahalan. Amen. Sometimes, mga kapatid, nagiginura tayo, basit lang abanag. Minsan tayo, mga kapatid, hindi mawala yan. Ganyan ang pamilya. Hindi naman perfectong pamilya, mga kapatid. Kahit nga sa simbahan, pamilya ng Diyos, ay walang perfecto. That's right. Ang Diyos lang. Minsan mga maliliit na hindi pagkakaunawaan, mga kapatid, ay hindi tayo nag-uusap. Ngunit, mga kapatid, minsan, alam mo na darating ang Pasko, ay sumapit. Tayo ay managsiawit. Kakarulingan mo na ang iyong kapatid, mga kapatid. Sorry naman. Sorry na. Alam mo, mga kapatid, sa araw ng Pasko, lahat ng tao, kahit mga kapatid, mga mahal natin sa buhay, na nagagalit sa atin, mga kapatid, open yan ang kanilang puso. It's, mga kapatid, a perfect time to reach out them, mga kapatid, dahil open ang heart ng ibang tao, mga kapatid. Show love on Christmas Day. Yung isang taon na hindi ka pinatawad ng magulang mo, kapag ikaw ay magpakukumbaba, mga kapatid, hallelujah, ikaw nang mag-reach out sa kanila, tandaan po natin, mga kapatid, at 100%, lalambot ang puso nila. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ganyan din, mga kapatid, hallelujah, sa pusong matigas, kapag yan, mga kapatid, nilang isa ng Espiritu Santo ng Diyos, ay walang matigas na puso. Hallelujah. Pag tayo po may pananampalataya sa ating Panginoon. Mag-repent ka, humingi ka ng kapatawaran sa ating Diyos, sa lahat ng mga tao na ating mga sinaktan. Forgive me, Lord. Forgive me, kapatid. Forgive me, asawa. Forgive me, anak. Hindi ba ganun lang? Kung pagpurming, mga kapatid, nunyan ibagang. Basta lang nakaka-glorify, mga kapatid, at hindi na nakakasakit, hallelujah, sa puso ng ating kapwa. Sa araw ng Christmas, mga kapatid, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Kasi after 1 year na naman, andyan na naman, sasabihin mo na, forgive me. Patawad naman. Tapos na kasi, mga kapatid, yung Christmas. Tuloy-tuloy na, mga kapatid, hallelujah, yung pagmamahalan po natin. 2026, alisin na po natin yung mga agyo dito. Dito, mga kapatid, yung pagtatarag parampurot. Tampururot, mga kapatid. Alisin na natin yan, hindi yan kailangan sa langit. Hindi kailangan yan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Baka yan pa, mga kapatid, yung pagtatampo mo sa akin. Sa pagtatampo mo sa akin, sa San Michelle. Hindi ka makasama. Ay, hindi ka makarating sa karya ng Diyos. Amen. Yung pagtatampo mo sa iyong magulang. Hallelujah. Baka dyan ka, mga kapatid, parating na ang Diyos, hindi natin alam bukas, hindi ka makarating sa karya ng Diyos. Sabi niya, mga kapatid, open the gift. What's that gift? Gusto natin, mga kapatid. Open the gift. Wala. Where? Hallelujah. Pag sinabi natin, open the gift. Wala pa rin. Hallelujah. Ano yung sinabi sa
pledge. Mga kapatid, kapag inopen mo yung gift, galing yan sa Diyos, hindi sa akin. Sa ating mga kapatid na hindi pa nananampalataya, sa ating mga kapatid, hallelujah, na hindi pa nabautismuhan sa Espiritu Santo ng ating Diyos, andiyan lamang naghihintay yung gift ng ating Diyos. Sa ating mga hindi pa nananampalataya sa ating Panginoon, you are not yet repent and baptized in the name of Jesus, hallelujah, obey is better than to sacrifice. Give Jesus as our personal Savior and Lord, hallelujah. Obey Acts 2:38. Be the gift. Pag sinabi be a gift, be a blessing. To what, mga kapatid? Not to your loved ones alone, but to everyone, especially to the ministry of our Lord, to the church of the Lord, to the house of the Lord, to everyone, mga kapatid, who are in the Lord, to everyone, mga kapatid, na kahit believers or unbelievers, walang pipili or pipiliin, mga kapatid, be a blessing to everyone. Hallelujah. Hindi lamang sa paborito mo, hindi lamang sa minamahal mo, hindi lamang sa iyong minamahal na member, hindi lamang, mga kapatid, sa paborito mong akay, kundi sa lahat, mga kapatid, sa anak ng Diyos na nakakasama mo araw-araw. Hallelujah. Nagugutom ang group 1. Ang group 2 may pagkain. Sinabi mo, ay, pang group 2 lang nag-diet. Example lang! Example lang! Alam ko na, maraming pagkain ng group 1. Pwede tayong kakain lang sa kanila. They can afford, mga kapatid, to feed the whole church. Yes. Amen. Na kahit maliit lang ang mga kapatid, hallelujah, na kaldero yan, kapag pinanalangin, lahat makakain. Hallelujah. We are not only talking about literal food, but this is spiritual, mga kapatid. Give love to others. Share your life to others. Be faithful to the Lord. Diba, mga kapatid? As a living sacrifice, share your life to others. Sabi ng kanta, mga kapatid. Kaya nga, be the gift. Look for ways to give love through action, forgiveness, and being present. Hindi, mga kapatid, yung I love you, mahal kita. Woo! Ganun tayo, mga kapatid. Pero pag nag-ask ng forgiveness yung kapatid mo after the service, tumalitan na. Ulit. Di ba? Minsan tayo, mga kapatid. Di ba? Kaya tayo, mga kapatid, hallelujah, bilang isang anak ng Diyos. Minsan, mga kapatid, we are not perfect. Andyan yung pagtatampo natin minsan. Minsan, mga kapatid, hindi mo napagustuhan konti yung kapatid mo nagtampo. Hallelujah. Ikaw naman, wag mo siyang sabaton ng kanyang tampo. Mga kapatid, magbigay ka, mag-giveaway ka dahil minsan, mga kapatid, tayo, kapag nasa tamang pag-iisip, siguro marami siyang pinagdadaanan. Di ba? Alalahanin po natin, mga kapatid, show love to others. Kapag nagtatampo yung kapatid mo, huwag mong hahayaan, mga kapatid, na hanggang bukas magtatampo pa rin yan. Kahit hindi ka magsalita, bigyan mo siya ng candy. Sabihin mo pa, hindi ka matulog, kapatid, mag-candy ka. Di ba? Just simple. Simple lang, mga kapatid, to show cares to others. Hallelujah. Baka gusto mong magkape. Meron akong 3-in-1 dyan. Magkape po tayo. Mga kapatid, tandaan po natin, forgiveness, action with forgiveness, mga kapatid, hallelujah, importante sa mata ng Diyos. Sometimes kasi sa atin, mga kapatid, hallelujah, bilang isang anak ng Diyos, sabi niya, be a gift eh. Pero mataas po ang pride po natin. Tandaan mo, it's not about you. Hindi dahil ikaw, mga kapatid, ay nasa ministry. Hindi porket ikaw ay leaders. Hindi porket ikaw, kapatid, ay si ganito or si ganyan, mga kapatid. Praise God. Tandaan mo na lamang ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Simple.
1 plus 1. Pag ikaw ay anak ng Diyos, alam mo na mga kapatid, be humble. Respect to others. Feeling. Feeling. Puro ka na lang feeling. Kasi mga kapatid, hallelujah, kapag sinabat mo, nasabi ko kanina yung feeling ng iyong kapatid, ay gira. Hindi yan fish. Hindi ba mga kapatid? Kaya nga sabi niya, mahalin mo. Kaya nga Proverbs, mga kapatid, 25-21, kapag nagugutom ng iyong kaaway daw, pakainin mo, tingnan mo, mga kapatid. At painumin kung siya'y nauuhaw. Sorry. Hindi lamang sa kaaway na literal, kundi ang mga tao, mga kapatid, hallelujah, na nangangailangan. Gutom, pakainin. Kapag ito, mga kapatid, ay nauuhaw, painumin. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ibigay mo, mga kapatid, yung serbisyo mo na walang kapalit, walang bayad, walang kondisyon. Bigyan kita ng ganito. Hallelujah. Masakit ang likod mo. Masahiyan ka. Kan nakaka 100. Sigawan, mabalik na utang, magdala. Pero pwede mo naman, sige, utang na lang kapag mayroong it's mga kapatid. Hallelujah. Beyond presence, shift focus, ibig sabihin mga kapatid, to change your attention from material gift to spiritual ones. Kindness, true, selfless service. Kalimutan mo kung ano ka, mga kapatid, sa loob ng tahanan ng Diyos. Huwag mong isipin na ikaw ay leader. Diba? Hindi ba? Kalimutan mo na ikaw ay nurse, doktor, sekretary. Hallelujah. Noon yun. Dito, magkakaparehas lang tayo anak ng Diyos. Kaya kahit ikaw ay leader, mga kapatid, kalimutan mo kung sino ka noon. Isipin mo ngayon. Kung sino ka, you are a servant of God. Yan ang calling po natin, mga kapatid. Hallelujah. Magsilbi, hindi lamang sa Diyos, kundi sa tao, mga kapatid, na nakakasama po natin araw-araw, especially, mga kapatid, kasama mo yung mga amo mo. Kapag, mga kapatid, mayroon po tayo hindi pagkakaintindihan sa ating mga amo, huwag mo yan, mga kapatid, bugkawan. Huwag mong taasan ang boses. Dahil mataas na yung boses niya, mataas na rin yung boses mo. Diba? Nagtataasan na kayo ng boses. Hallelujah. Mag-duet na kayo, mga kapatid. Sino panalo? Wala. Akala mo pa panalo ka, mga kapatid. Talo ka. Dahil sasabihin sa'yo, anak ka pa naman ng Diyos. Ipulong ka ni pastor mo. Hallelujah. Hindi ba, mga kapatid? That's right. Christian ka pa naman. Sasabihin sa'yo ng amo mo dahil they know you serving the living God. Yes. You know you have a ministry inside the church. They know you are a teacher. They know you are a preacher. At malapit nang magpastor. Someday, after 5 years. Mga kapatid, hallelujah. Pero mga kapatid, minsan tinataas-taasan mo lang. Minsan pa mas mataas pa yung boses mo sa kanila. Hindi ba, mga kapatid? Nagmamakaawa, huwag ka munang mag-holiday ngayon, Cheche. Bakit? Every Sunday is my holiday. Woo! Nasaan na yung gift mo? Be a gift. Be a blessing to everywhere, especially the house of the Lord and to your employer, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang sabi niya, ikaw ay anak ng Diyos. Kapag ipinakita mo na ikaw ang anak ng Diyos, mga kapatid, mahihiya sila sa'yo. Amen. Yung respeto nila sa'yo andon. Amen. Hindi mo na kailangan magsalita ng marami. Mga kapatid, ipakita mo lang yung mata mo. Minsan, mga kapatid, alam niyo yung mata ko kasi minsan pag tumitingin, sabi nila tumatagos daw para kung galit ka lang. Kaya lagi ako nakasabi nila. Cheche, yes sir. Ganun ako. Kasi alam na nila eh. Alam ko na, mga kapatid, makikita nila baka galit.
Ganun mga kapatid, lalo na kapag mayroon kang sakit sa mata, mga kapatid, lagi akong nakaganyan. Kaya kapag ako, inaayos ko, Perlita! Inaayos ko yun. Yes, sir! Para nakaayos. Hindi, sa totoo lang. Kasi kapag ikaw ay, na-expose sa labas, ikaw ay pagod na pagod. Yes, sir! Baka mamaya, are you angry? Nasabihan ako ng ganyan ng alaga ko. Yung panganay ko, Chacha, are you angry? No, of course. Absolutely not. Hindi. Pero yung sabi mo, hindi. Tulit ka! Minsan mga kapatid, ganun tayo. Nag-joke tayo pero akala nila galit na tayo. Kaya mga kapatid, dahan-dahan lang po tayo. Hindi lalo na ang amo mo ay sensitive. Hello ma'am, good morning ma'am. May mga ganyang gusto mga kapatid. Hindi yung isa kong alaga, gusto niya mga kapatid. Every time na magigising yung katulong, sasabihin mo, good morning. Pero siya, galit mo yun. Pero huwag po natin silang sabatin. Kaya mga kapatid, first the conclusion na. Kaya especially mga kapatid, tandaan po natin, especially, hallelujah. Beyond present, nasabi niya mga kapatid, our service, hallelujah, ay napaka-importante, especially our ministry. The love serves other, for this is the will of God. Kaya kapag ikaw, mga kapatid, ay nasa ministry, isama mo ang puso mo, hindi lang ito. Di ba? Marami kang idea, hindi mo sinamang puso. Nasaan ang pagpapala? Wala, mga kapatid. Hallelujah. Kasi, ang isipin po natin, kaya ko to. Lahat kaya ko. At walang tulong ng iba. Hindi po natin kailangan. Minsan, yung sarili nating kakayahan, ibigay mo yan sa ating Diyos. Kaya basahin nga muna natin, Sister Joy. Last, this is my conclusion. John 21, 15, 17. John 29. Ito. Sige, basahin mo. First, ano na eh? John 21, 15, 17. Wala ito. Ang alam ko, hindi ko ito. First, John. John lang. Ibinigay ko na sa inyo na yung kanina. John 21, 17, 21, 15, 17. 21. Chapter 21. 21, 15 to 17. Ay, ang gulo. John 21, 15 to 17. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my lambs. 16. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. 17. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Praise the Lord. Mga kapatid, naintindihan ba natin ito? Praise God. 3 beses na tinanong ng ating Panginoon kay Peter, feed my class, feed my lamb, feed my sheep. 3 beses, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay habilin ng Diyos. Bilang isang anak ng Panginoon na nasa ministry, especially mga kapatid, coming na naman yung 2026, magsasign na naman po tayo ng ministry. Minsan sa atin, mga kapatid, hallelujah, especially, ganun din sa aking puso, mga kapatid, when I read this verse, hallelujah. Especially, mga kapatid, sasabi niya, sa 17, he said unto him third time, Simon, the son of Jonas, lovest thou me?
Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou all things? Thou knowest that I love thee. Mahal kita, Panginoon. Jesus said unto him, Feed my sheep. Ngunit sa atin, mga kapatid, hallelujah, every time nananalangin po tayo, every time that we're serving God, every time, mga kapatid, na tayo lumalapit sa Kanyang presensya, I love you, Lord. Pero ang habilin ng Diyos sa atin, hallelujah, na ministry, mga kapatid, feed my love. Hindi na yan gagawin ng ating Diyos, kundi tayo ang gagawa, mga kapatid, na napili sa Kanyang kaharian dito sa lupa, mga kapatid, at to serve His ministry. Pero tayo lagi ni sinasabi po natin, I can't do, Lord. Sorry, Lord. Marami po tayong excuses, mga kapatid. Pero lagi nating sinasabi sa ating Diyos, mahal kita, Panginoon. Naalala ko, mga kapatid, yes, in my heart, praise God. Minsan, mga kapatid, andun yung stress po natin kahit sa trabaho, sa ministry, andoon pa rin yung stress. Sabi ko, mga kapatid, ay mag-give up na ako. Ayoko na. Parang sinasabi ko, mga kapatid, na ayoko nang magsilbi sa iyo. Kaya, mga kapatid, kahapon lang, kagabi lang, mga kapatid, na hindi ko ito naisama, mga kapatid. Pero sabi ko, Lord, here I am. But God will call you, mga kapatid. Sagutin mo sila, mga kapatid, ng diretsa. Huwag paligoy-ligoy. At the end, at binigay ng Panginoon ang ministry na para sa iyo, ay pinagkaloob ng iba, doon ka magtatanggap sa ating Panginoon. Love God, mga kapatid, with all your heart, with all your mind, and your soul. Huwag nating hayaan, mga kapatid, hallelujah, yung habilin ng ating Diyos kay Peter, mga kapatid, feed my lamb, my sheep, hallelujah. Pero tayo, mga kapatid, sinasabihan ka, preach and teach and outreach. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po tayo tinawag sa lahat ng ministry. Mayroon tayong kanya-kanyang calling, mga kapatid. Understand all the ministry or calling of others, mga kapatid. Huwag tayong magkwentahan. Kung ikaw, mga kapatid, hallelujah, ay nagdala ng kaluluwa, asahan mo na may magpapakain at may mag-aalaga sa kanila. Huwag po tayong magbabawi, ako na lang palagi. Sa tahanan ng Diyos, serve one another, mga kapatid. Love one another. Give your life a living sacrifice to the Lord. And share your life a living, mga kapatid, sa lahat na nangangailangan. Kaya napagtanto ko kagabi, mga kapatid, do I need, mga kapatid, to give up all my ministry or one of my ministry? But God spoke to me last night, mga kapatid. It's better to obey God than men. It's better to humble myself before God and to all people, mga kapatid, than, mga kapatid, ibigay ko yung pride ko. Hallelujah. I will serve God without pride. Yan ang dapat natin, mga kapatid, na ipanalangin sa ating Diyos. Love one another, share one another, give what you have to the Lord and to others. There's a power in unity. Not only, mga kapatid, in doing, in action, but in prayer. Give your heart to the Lord, mga kapatid. Give your life to the Lord as a living sacrifice na katulad na ginawa ng ating Diyos. Hallelujah. Sa krus ng Kalbaryo. Hindi nagsimula lamang, mga kapatid, sa Bethlehem. Nagsimula lang dito, mga kapatid, sa Bethlehem. Ngunit nag-the-end sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Kaya tayo, mga kapatid, kapag andoon yung suffering mo, while you are serving God with your ministry, but if you love your ministry, hallelujah, because you love God and you love souls, mga kapatid, sa paligid mo, you can sacrifice. You can, mga kapatid, hallelujah, set aside your flesh desire,
Hallelujah. And of course, your pride and who you are in your life. Just imagine, mga kapatid, the sacrifices of our Lord Jesus Christ. He never, mga kapatid, hindi niya sinabi that I am the God, I am God. You need to serve me because I am God. No, mga kapatid. He humbled himself sa ating lahat, mga kapatid. He is the best and number one and only example, mga kapatid, na pwede po nating gawin sa ating paglilingkod sa Diyos. Alisin natin ang tampo. Alisin natin ang galit. Alisin natin ang pride. Alisin natin ang proud. Hallelujah. Magsimula po tayo na magkaisa sa 2026. Marami tayong pagkukulang sa 2025. Me, myself, mga kapatid. Pero hindi mo na kailangan at hindi natin kailangan na ipamukha sa bawat isa ang iyong pagkukulang. Kundi gumawa ka na lang with prayer, with sacrifices, with love and care, mga kapatid, for God's sake. Not for your sake. For God's sake and for the sake of the whole congregation, the church of God. Hindi lamang sa iyo, Lord. Nagsimula mang dito. Magtatapos kung saan ka magpupunta. Praise God. All the glory is belong to our Lord. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, be faithful to the Lord. Be faithful to the Lord, mga kapatid. Hindi na ako makaawin. While you're still living. Hallelujah. Yung kinanta natin kanina sa devotion, mga kapatid. Sometimes, we laugh, but with tears, because of the Spirit of God in our heart. Offer your life, your strength, mga kapatid, yourself to Christ. A living sacrifice. Hindi mahirap, mga kapatid. We start now. No greater love, na sabi ng kanta, is there to give. That is your love to share, to win souls to Christ. With love. Through suffering and pain, mga kapatid. Kapag mayroon ka na hindi kaya, mga kapatid, nandito lang kami mga leaders. Sometimes we are so strict, sometimes, but mga kapatid, the love of God is in our heart. Sometimes, mga kapatid, nagagalit tayo minsan, hindi ho ba? Nagagalit kami minsan sa inyo. But we have love, mga kapatid. That's why, mga kapatid, huwag mong ipagkait ang iyong ministry pag ikaw ay nabibigat. Share your burdens to us so that we can also share the burden and blessing na pinagkaloob sa amin ng Diyos. Sabi ko nga kanina kay Sister Joy, mga kapatid, when we are still, marami pa kami sa group 4. Mga kapatid. Sabi ko nga, panahon lang yan. Sabi ko nung malis si Joy when she was, mga kapatid, first time for good, mga kapatid. Sabi niya, meron pa namang, marami ka namang anak. Focus to it. Yes, I focus na. Pero alam po natin, marami pa rin tayong pagkukulang. Hindi lamang ako. Bakit minsan, mga kapatid, nagsiselos sila, mga kapatid, in my ministry? That's true, di ba, Sister Joy? Wala pa, Sister Dot. They pray, they fast, mga kapatid. Imagine, they pray and fast. Hallelujah. Nasabi nila na i-concentrate ko ang aking ministry leadership. Nag-pray and fast sila na huwag akong aalis sa Hong Kong, mga kapatid. Ganyan nila ako kamahal, mga kapatid. Dahil mahal ko, hallelujah, the ministry that God given in my hands, it is not only the title, mga kapatid. Hindi ako pumunta sa Canada. You can ask Sister Zeni, mga kapatid. Nagbayad ako. Pero hindi ko, mga kapatid, sinayang the free na naibigay ko sa agency. Because I love them. I love them most, mga kapatid, than my future in Canada. Because love, God knows the best for me.
Do, mga kapatid. Kaya sabi ko sa kanila, serve God na katulad ng pagsisilbi. Para magkakasama tayo sa loob ng tahanan, nagkikita-kita tayo dito, magkakasama tayo na nagsisilbi. Ang leader kung nasaan ang nanay, nandun ang mga anak. Ayaw natin na ang mga anak ay nasa garden lang o nasa labas lang, mga kapatid. Serve one another. Magkasama po tayo na magsilbi sa ating Diyos. Hallelujah. Huwag mong alisin ang pangalan mo doon, mga kapatid. Sa ministry, kung saan ka belong, mga kapatid. Ngunit kailangan ng Diyos ang Asher. Kailangan ng Diyos ang LA. Kulang sila, mga kapatid. If you love God, mga kapatid, isama nyo ang ministry nyo sa mga tao, mga kapatid. Hallelujah, nangangailangan sa iyo. Kung kanino, mga kapatid, nangangailangan the most help in this church, sign, mga kapatid. Give your service, mga kapatid. If you love God. Palakpakan natin naman. And I want to give all the glory, all the thanksgiving to our Lord God Jesus Christ. Praise God. Praise the Lord. The title is Give Love on Christmas Day. Praise God. But the ending is about Peter. When Jesus asked him, "Lovest thou me?" Before I preach about restoration of your calling, the story of Peter, mga kapatid. In the on what we read just now in John 21:15-17, Jesus asked Peter, "Lovest thou me?" 3 times. We know the failure of Peter. He denied the Lord 3 times. And then the Lord asked him 3 times, "Lovest thou me?" The thing is, from failure to fruitfulness. After Jesus restored the calling of Peter, when he asked him, "Lovest thou me?" And Peter said, "You know, Lord, that I love thee." And he said, "Feed my sheep. Feed them with my word." That is what the Lord wants Peter to do. I am the life-giving nutrition that they will receive through the fullness of your feeding. The word, Jesus said, "Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." What gave us the strength? It is the word of God. What strengthened us? It is the word of God. What keep our faith? It is by the word of God. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Remember, from Peter's failure to be in fruitfulness, because he showed love to the lost. On the day of Pentecost, who stand up to preach? Who stand up to explain to the people that they need to be baptized? Peter. In Acts chapter 2, verse 37, when the people were praying in their house, he said, "Men and brethren, what shall we do? What must we do to be saved?" And Peter said, "Repent and be baptized, every one of you." So remember, when you failed this year, maybe in your personal life, or maybe in your ministry, remember, the Lord Jesus alone can restore you. Just like the way He restored Peter. From failure to fruitfulness. Because when you love, kapag ikaw ay nagmahal, lumalago ka rin. When you love, you become fruitful. Hindi ba? Sabihin natin, kapag nagmahalan kayo, nagkakabunga kayo. Hindi ba? Pero pag nawala na yung pagmamahal,
naghiwalay na. Diba? Tapos nagmahal ka ulit, nagbunga ulit. Diba mga kapatid? Ganyan din tayo sa ating Panginoon. Remember, when we love the Lord, we become fruitful. Sabi nga ni Sister Perlita, next Sunday, i-distribute na yung ating ministry. What is your commitment to me? Give love not just on Christmas Day. Jesus said, if you love me, obey my commandments, keep my commandments. Amen. This year, I prepared myself for my for good. Kasi I will finish my contract on February 6. And then I told my employer, I will finish my contract on February 6. And then she told me, you sign another 6 years? No, my 6 years already finished. No, when baby becomes 12. Huh? I said, no. Naipagano ako because, and I said, okay, if I sign another contract, can I go back to Philippines in January? He said, cannot. So I didn't say yes. We haven't have the final, the time that we talked, we haven't had the final. And then you know what she told me? So how about your pastor? About the church? Who will help your pastor? I can also do, I can also do the same in the Philippines. I will visit the church of my friends. I said, no, but Bibi don't like another cheche. So yesterday, I made the decision. And then I said, so are we going to sign the contract? Yes, okay, 2 years. So I will sign for another 2 years. But I am praying that I cannot go back to Philippines on January because she said no, but maybe Chinese New Year. I don't know until I sign the contract, then I say yes. But now I haven't because it's still heavy in here. I don't know because I'm praying for something. But if God use you in a place, or God will use you in a ministry, remain in that ministry. But if you compare yourself to other ministry, as if you are useless in this ministry, pray. Pray to improve. Pray to become fruitful. Amen. Because when you receive that ministry, it's not for the glory of yourself. It's for His glory. Amen. You are doing it for His glory. You are not doing it for your own glory. Amen. Sometimes it's hard. Sometimes you want to give up. Yes. But how about your love for the ministry? This morning, session A preached about there is the virtue and power of unity. Remember, unity unlocks blessings. So if you cannot unite with the others, you are feeling important. Yung blessing hindi nag-flow. Amen. But if you want the blessing to flow, you better unite with others. You have to unite, mga kapatid. Because there in unity, there is strength. Even if you are the only one, seems like you are the only one who is working, just do it. Don't complain that others are not helping. You just do it. Like I said before, mga kapatid, when I was in Bible school, ang work job ko, paglilinis ng kubeta. So hindi ako nahihiyang Hmm. maglinis ng kubeta kahit dito sa church. Akala ng iba, hindi ako naglilinis. But I will do it. Because I love the Lord.
Hindi nyo ba alam na pag pumapasok ako sa kubeta, madumi yung floor? Minamag ko yan na walang nakakakita. Bakit? Sinong napapahiya kapag marumi ang kubeta? Hindi naman sila pastor, tayo. Dahil tayo ang gumagamit. So if you do things, kahit tissue sa floor, Yes. Amen. pulutin mo. Huwag mo nang hintayin yung cleaners. That is also ministry. That is also showing love in the church, for the ministry. Huwag mo nang hintayin na mayroong maglilinis diyan kung may nakita kang dumi sa floor. Pulutin mo na. Minsan yung iba pa nga nakikita ko, kukuha pa ng tissue. Tapos pupulutin din yung tissue. Kung pinulot mo na lang tapos naghugas ka. Hindi ba mga kapatid? Minsan yung iniisip kasi natin marumi na yun, hindi ba mga kapatid? It's okay, mga kapatid. But what I'm telling is, giving love is not just on Christmas Day, but it's showing us that Jesus came to this world to give us the love that we need. Before we stand up, right now, are you thinking the love of God? Are you thinking about His goodness to you? So, tumayo tayong lahat. Isipin natin, what can you give to Jesus this season? What can you improve to be more useful in the ministry? Out of your love for Him. Sometimes when we pray for the outreach team because dahil sila yung humahayo. We pray for the leaders. We pray for our pastors. What if we say, pray for one another? Na hindi lang yung may mga ministry. Na hindi lang yung mga nangunguna, mga kapatid. Ipanalangin natin yung mga nasa baba dahil sila yung nangangailangan to be lifted up. When you pray, banggitin mo na lahat. Dahil bawat isa sa atin ay may ministry. Hindi lang sa music department. Hindi lang sa LA, mga kapatid. Hindi lang sa Azurette, mga kapatid.